Sa isang maliit at tahimik na baryo sa tabing dagat, naroon ang pamilyang Ramirez. Isang pamilyang ang kabuhayan ay umiikot sa dagat. Hindi sila mayaman, ngunit kilala sila sa kanilang sipag at pagtitiis. Ang kanilang bahay ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, nakatayo malapit sa dalampasigan kung saan araw-araw ay sumasalubong sa kanila ang alon at hangin ng dagat. Ang haligi ng pamilya ay si Mang Isko, isang mangingisdang halos buong buhay ay inilaan sa paghahanap buhay sa laot. Maaga pa lamang, bago sumikat ang araw, gumigising na siya upang ihanda ang kanyang maliit na bangka. Sa tabi niya ay ang kanyang asawang si Aling Marta, na siyang nag-aasikaso ng kanilang 3 anak. Si Lito, ang panganay na 16 na taong gulang, si Nena na 12, at ang bunso na si June na 8 taong gulang pa lamang. Ang bawat araw ng pamilya ay nagsisimula sa simpleng agahan, kanin at tuyo kung may huli si Mang Isko noong nakaraang araw, o minsan ay lugaw lamang kung kapos. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawala ang kanilang pasasalamat. Para kay Mang Isko, ang dagat ang nagbibigay buhay sa kanila, ngunit ito rin ang kanyang kinatatakutan. Isang umaga, habang ang kalangitan ay bahagyang namumula pa lamang, tahimik na inihahanda ni Mang Isko ang kanyang lambat. Lumapit si Lito, dala ang isang lumang timba. "Ama, sasama po ako ngayon," wika ni Lito. Tiningnan siya ni Mang Isko. Matagal na niyang iniisip kung kailan niya tuluyang isasama ang anak sa laot bilang katuwang. Bata pa si Lito, ngunit batid niyang darating ang araw na kailangan nitong matutunan ang hirap ng kanilang kabuhayan. "Sige," sagot niya matapos ang ilang sandali. "Pero makinig ka sa akin, hindi biro ang dagat." Sumakay silang mag-ama sa bangka habang ang hangin ay malamig at ang tubig ay tila payapa. Ngunit alam ni Mang Isko na ang dagat ay may sariling ugali. Minsan ay kalmado, minsan ay galit. Habang sila ay papalayo sa dalampasigan, tahimik na pinagmamasdan ni Lito ang paligid. Ito ang unang pagkakataon na makakalayo siya ng ganito sa kanilang baryo. Nakaramdam siya ng kaba, ngunit higit doon ay ang pagnanais na makatulong sa pamilya. Sa kanilang bahay, si Aling Marta ay abala sa pag-aayos ng mga lambat na kailangang kumpunihin. Sa tabi niya ay si Nena na tumutulong habang si June ay naglalaro ng mga bato sa buhangin. "Nanay," tanong ni Nena, "kailan po kaya tayo magkakaroon ng sariling malaking bangka?" Napangiti si Aling Marta, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Darating din yun, anak, basta magsikap lang tayo." Ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang mahirap ang pangarap na iyon. Sa bawat araw na walang sapat na huli si Mang Isko, lalo silang nalulubog sa kahirapan. May mga pagkakataon pa na kailangan nilang umutang sa tindahan sa baryo upang may maipakain lamang sa mga bata. Samantala, sa laot, sinimulan na ni Mang Isko at Lito ang paghahagis ng lambat. Tahimik nilang ginagawa ang bawat galaw, tila isang ritual na matagal nang nakasanayan. "Ama," maingat na tanong ni Lito, "lagi po bang ganito kahirap?" Napahinto si Mang Isko. Tumingin siya sa malayo,
sa walang katapusang bughaw ng dagat. Hindi naman palaging mahirap, sagot niya. Pero hindi rin palaging madali. Dito sa dagat, wala kang kasiguraduhan. Minsan marami kang huli, minsan wala. Pero kahit ganoon, kailangan mong bumalik dahil dito tayo nabubuhay. Lumipas ang ilang oras, ngunit kakaunti lamang ang kanilang nahuli. Habang papalubog ang araw, nagpasya silang bumalik sa Pampang. Pagdating nila, sinalubong sila ng pamilya. Tiningnan ni Aling Marta ang kanilang dala, ilang pirasong isda lamang. Okay lang iyan, sabi niya, pilit na ngumiti. May hapunan pa rin tayo. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Kinagabihan, habang sila ay nagsasalo sa kanilang simpleng hapunan, tahimik ang bawat isa. Ang tanging maririnig ay ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Sa labas ng kanilang bahay, nakaupo si Mang Isko at nakatanaw sa dagat. Lumapit si Lito at umupo sa tabi niya. Ama, wika niya, tutulong po ako sa inyo araw-araw. Gagawin ko po ang lahat para makatulong sa pamilya. Tumingin si Mang Isko sa kanyang anak. Sa kabila ng kahirapan, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi lang lakas ang kailangan dito, anak, sabi niya. Kailangan din ng tiyaga at tapang. Tumango si Lito. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay sumisinag sa dagat, tahimik na nanalangin ang pamilya, umaasang bukas, mas magiging mabuti ang kanilang kapalaran. Ngunit hindi nila alam, ang mga susunod na araw ay magdadala ng pagsubok na susukat sa kanilang lakas bilang isang pamilya. Sumikat ang araw na tila ba karaniwan lamang, ngunit sa puso ng pamilyang Ramirez ay may dalang kakaibang bigat ang umagang iyon. Maagang nagising si Mang Isko, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw, tila may alinlangan ang kanyang mga kilos. Tahimik niyang tinitigan ang dagat mula sa kanilang bakuran. Warii sinusukat ang ugali nito. Napansin ito ni Aling Marta habang siya'y nagsasaing. Hindi ka pa ba aalis? Tanong niya. Bahagyang napabuntong hininga si Mang Isko. May kakaiba sa hangin ngayon, sagot niya. Parang may paparating na hindi maganda. Sanay si Aling Marta sa ganitong pakiramdam ng kanyang asawa. Bilang mangingisda, natutunan ni Mang Isko na makiramdam sa galaw ng kalikasan. Ngunit sa kabila nito, wala silang ibang pagpipilian kundi magbakasakali. Sasamahan ko po kayo, Ama, biglang sabi ni Lito, na noon ay nakatayo na pala sa may pintuan. Sandaling nag-isip si Mang Isko, saka tumango. Maghanda ka. Muli silang sumakay sa kanilang maliit na bangka. Habang sila'y papalayo, napansin ni Lito na mas malakas ang alon kaysa karaniwan. Ang hangin ay mas malamig, at ang langit ay tila unti-unting nagdidilim kahit maaga pa. Ama, maingat na sabi ni Lito, mukhang uulan po. Oo, sagot ni Mang Isko, kaya kailangan nating magmadali. Nagmadali silang ihagis ang lambat. Sa bawat galaw ay may kasamang kaba. Ilang sandali pa'y nagsimulang umihip ng mas malakas ang hangin. Ang dating payapang dagat ay tila nagiging mabagsik. Biglang dumilim ang kalangitan.
Ang mga ulap ay nagtipon-tipon na parang nagbabadya ng unos. "Ama, uwi na po tayo," sigaw ni Lito. Ngunit bago pa man sila makapagpasya, isang malakas na alon ang bumangga sa kanilang bangka. Napahawak si Lito sa gilid habang si Mang Isko ay pilit na kinokontrol ang manibela. "Kapit ka lang," sigaw ni Mang Isko. Ang ulan ay bumuhos ng malakas, kasabay ng malalakas na hangin. Ang dagat ay tila galit, at ang maliit nilang bangka ay parang laruan lamang sa gitna nito. Ilang ulit pang hinampas ng alon ang kanilang bangka. Halos mawalan ng balanse si Lito, ngunit agad siyang hinawakan ng kanyang ama. "Huwag kang bibitaw," utos ni Mang Isko. Sa gitna ng unos, pinilit ni Mang Isko na paandarin ang bangka pabalik sa dalampasigan. Ngunit hindi madali ang laban. Ang bawat galaw ay tila may kapalit na panganib. Samantala, sa baryo, nagsimulang mag-alala si Aling Marta. Lumakas ang hangin at ang mga kapitbahay ay nagsimulang magpasok ng kanilang mga gamit. "Nasaan na sila?" bulong niya habang mahigpit na hawak ang dasal sa kanyang puso. Si Nena at June ay nakadikit sa kanya, halatang natatakot. "Nanay, babalik po ba sila?" tanong ni June. Pinilit ni Aling Marta na ngumiti. "Oo, anak, malakas ang ama mo." Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-aalala. Sa dagat, patuloy ang laban ni Mang Isko at Lito. Halos hindi na nila makita ang paligid dahil sa lakas ng ulan. "Ama, natatakot po ako," nanginginig na sabi ni Lito. Saglit na tumingin si Mang Isko sa kanyang anak. "Normal lang ang matakot," sabi niya. "Pero huwag mong hahayaang matalo ka ng takot." Sa kabila ng panganib, nagpatuloy sila. Ilang sandali pa'y unti-unting humupa ang lakas ng hangin. Bagaman malakas pa rin ang alon, nagkaroon sila ng pagkakataon na makalapit sa pampang. Sa wakas, natanaw nila ang baryo. Pagdating nila sa dalampasigan, agad silang sinalubong ng ilang kapitbahay na nag-aabang. Tumakbo si Aling Marta patungo sa kanila, yakap ang kanyang mga anak. "Salamat sa Diyos," sambit niya habang niyayakap si Mang Isko at Lito. Pagod at basa, ngunit ligtas. Ngunit nang tingnan ni Mang Isko ang kanilang bangka, napansin niyang may sira ito. Ang isang bahagi ng gilid ay nabasag dahil sa lakas ng alon. Napaupo siya sa buhangin. "Ano pong nangyari, Ama?" tanong ni Lito. Tahimik na tinitigan ni Mang Isko ang bangka. "Kailangan itong ayusin," sabi niya. "Kung hindi, wala tayong magagamit sa pangingisda." Natahimik ang lahat. Alam nilang ang pagkasira ng bangka ay hindi simpleng problema. Ito ang kanilang kabuhayan. Kung hindi agad maaayos, wala silang pagkukunan ng pagkain. Kinagabihan, tahimik ang kanilang hapag. Kahit ligtas sila, may bagong pagsubok na dumating. "May paraan pa po ba, Ama?" tanong ni Nena. "May paraan," sagot ni Mang Isko. "Bagaman hindi tiyak. Kailangan lang nating magtiyaga." Sa gabing iyon, mas mabigat ang kanilang panalangin.
Hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para sa pag-asa na makabangon muli. Ngunit sa kabila ng kanilang determinasyon, ang susunod na mga araw ay magdadala pa ng mas mabigat na pagsubok. Mga pagsubok na susubok hindi lamang sa kanilang lakas, kundi pati sa kanilang pagkakaisa bilang isang pamilya. Nagising ang baryo sa isang umagang tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang hangin ay tahimik, ngunit ang bakas ng nagdaang unos ay makikita sa paligid. Mga sirang bubong, nagkalat na kahoy, at mga bangkang bahagyang napinsala. Isa na rito ang bangka ni Mang Isko na nakahiga sa buhangin na tila sugatan. Maagang bumangon si Mang Isko at agad nagtungo sa dalampasigan. Sinundan siya ni Lito, dala ang ilang pako at lumang martilyo na matagal nang ginagamit sa pagkukumpuni. Tahimik nilang sinuri ang bangka. "Kayang ayusin to, Ama?" tanong ni Lito. Matagal bago sumagot si Mang Isko. Hinaplos niya ang sirang bahagi ng kahoy, saka napabuntong hininga. "Kaya," sabi niya, "pero hindi agad-agad. Kailangan natin ng bagong tabla at pambili." Doon naunawaan ni Lito ang ibig sabihin. Wala silang sapat na pera. Sa kanilang bahay, si Aling Marta ay nagbibilang ng natitirang barya. Halos wala nang laman ang kanilang maliit na lalagyan. Ang ilang isdang natira mula sa huling-huli ay hindi na sapat upang ibenta. "Ano na ang gagawin natin?" Mahinang tanong ni Nena. Hindi agad nakasagot si Aling Marta, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang loob. "Maghahanap tayo ng paraan," sagot niya. Lumipas ang umaga na abala si Mang Isko at Lito sa pansamantalang pag-aayos ng bangka. Ngunit malinaw na hindi ito sapat upang makapaglayag muli sa malalim na dagat. Habang nagpapahinga, may lumapit sa kanila si Mang Rodel, isang kilalang may-ari ng maraming bangka sa baryo. "Isko," tawag niya, "narinig ko ang nangyari sa bangka mo." Tumango si Mang Isko. "Kung gusto mo," patuloy ni Mang Rodel, "pwede kang sumama sa mga tauhan ko. May lalayag mamayang gabi. Hahati ka na lang sa huli." Napatingin si Mang Isko kay Lito, saka muling bumaling kay Mang Rodel. Alam niyang ito ang pinakamabilis na paraan upang kumita. Ngunit kapalit nito ay ang pagiging tauhan. Hindi na siya ang may hawak ng sarili niyang hanap buhay. "Pag-iisipan ko," sagot niya. Tumango si Mang Rodel. "Huwag kang magtatagal. Marami ang gustong sumama." Umalis ito, iniwan si Mang Isko na nag-iisip. "Ama," sabi ni Lito, "maganda na rin po siguro iyon. Kahit papaano, may kikitain tayo." Tahimik si Mang Isko. Sa buong buhay niya, sinikap niyang maging malaya. Kahit mahirap, siya ang may kontrol sa kanyang oras at paraan ng pangingisda. Ngunit ngayon, tila napipilitan siyang isuko ang bahaging iyon ng kanyang pagkatao. "Hindi madali ang maging tauhan, anak," sagot niya. "Pero minsan, kailangan mong lunukin ang pride mo para sa pamilya." Pagdating ng hapon, nagpasya si Mang Isko. Sa kanilang hapag, sinabi niya ang kanyang desisyon. "Sasama ako kay Mang Rodel," sabi niya.
Napatingin si Aling Marta sa kanya. "Sigurado ka?" "Wala tayong ibang pagpipilian," sagot niya. "Kailangan nating kumita para maayos ang bangka." Tumango si Aling Marta, bagaman ramdam niya ang bigat ng desisyong iyon. Kinagabihan, umalis si Mang Isko kasama ang ibang mangingisda. Naiwan si Lito sa bahay, tahimik na nakaupo sa tabi ng pintuan. "Ate," bulong ni June kay Nena, "babalik kaya agad si Ama?" "Babalik iyon," sagot ni Nena, bagaman hindi rin siya sigurado. Lumalim ang gabi. Ang dagat ay muling naging tahimik, ngunit ang katahimikan nito ay tila may dalang hiwaga. Habang wala si Mang Isko, si Lito ang tumayong haligi ng bahay. Kinabukasan, maaga siyang nagising at tumulong kay Aling Marta sa paglalako ng natitirang isda sa baryo. Ngunit hindi sapat ang kanilang kinikita. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naramdaman ni Lito ang bigat ng responsibilidad. Hindi na siya basta anak lamang, kailangan na niyang maging katuwang ng kanyang mga magulang. Isang hapon, habang siya'y naglalakad sa dalampasigan, napansin niya ang ilang batang kasing edad niya na naglalaro. Saglit siyang napahinto. Naalala niya ang panahong wala pa siyang iniintinding problema. Ngunit ngayon, tila malayo na iyon. "Lito," napalingon siya. Si Aling Marta ang tumatawag. "May balita na sa ama mo," sabi nito. Agad siyang tumakbo pauwi. Pagdating niya, nakita niya ang ilang isdang dala ng isang mangingisda. Padala raw ni Mang Isko. "Maayos siya," sabi ni Aling Marta. "Pero maliit lang ang huli nila." Natahimik si Lito. Ibig sabihin, mas matatagalan pa bago nila maayos ang bangka. Kinagabihan, habang sila'y kumakain, mas ramdam ang kakulangan. Ngunit sa kabila nito, pinilit nilang manatiling buo bilang pamilya. Sa labas, muling sumilip ang buwan sa ibabaw ng dagat. Tahimik na nakatanaw si Lito. Sa kanyang puso, unti-unting umuusbong ang isang matibay na desisyon. Anumang mangyari, gagawin niya ang lahat upang makaahon ang kanilang pamilya. Ngunit hindi niya alam, ang susunod na pagsubok ay hindi lamang tungkol sa kahirapan, kundi tungkol sa isang tukso na maaaring magbago sa kanilang kapalaran. Lumipas ang mga araw na tila mabagal ang takbo ng oras para sa pamilyang Ramirez. Ang bawat umaga ay puno ng pag-asa, ngunit ang bawat gabi ay nagtatapos sa parehong tanong, kailan sila muling makakabangon? Si Mang Isko ay patuloy na sumasama sa mga tauhan ni Mang Rodel. Sa bawat pag-uwi niya, dala niya ang kaunting kita at ilang isda. Ngunit malinaw sa kanilang lahat na hindi ito sapat upang agad maipaayos ang kanilang bangka. Si Lito naman ay lalong naging abala. Bukod sa pagtulong sa kanyang ina, nagsimula siyang gumawa ng maliliit na raket sa baryo, pagbubuhat ng mga kahon, pag-aayos ng lambat ng kapitbahay, at kung ano-ano pa. Ngunit kahit gaano siya kasipag, tila kulang pa rin ang lahat. Isang hapon, habang siya'y nasa dalampasigan, ay lumapit sa kanyang lalaki. Si Ramil, isang binatang kilala sa baryo,
ngunit hindi gaanong pinagkakatiwalaan ng mga matatanda. Dito, tawag nito, may ngiting kakaiba. Gusto mo bang kumita ng mabilis? Napakunot ang noo ni Lito. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Ramil at ibinaba ang kanyang boses. May alam akong paraan. Isang gabi lang, kikita ka na agad ng higit pa sa kinikita mo sa ilang linggo. Natahimik si Lito. Sa kanyang isip agad pumasok ang pangangailangan ng kanilang pamilya, ang sirang bangka, ang kakulangan sa pagkain, at ang pagod ng kanyang mga magulang. Anong gagawin? Tanong niya. Ngumiti si Ramil. Madali lang, sasama ka sa amin sa laot. Hindi ito karaniwang pangingisda, pero siguradong may kita. Ramdam ni Lito ang kakaibang bigat sa mga salitang iyon. Alam niyang may hindi tama, ngunit hindi niya maiwasang matuksong makinig. Hindi ba delikado? Tanong niya. Hindi kung marunong kang sumunod, sagot ni Ramil. At huwag kang mag-alala, marami na ang gumagawa nito. Sandaling nag-isip si Lito. Sa isang banda, alam niyang maaaring mali ito. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang pangangailangan. Pag-iisipan ko, sagot niya. Tumango si Ramil. Bukas ng gabi, kung sasama ka, pumunta ka sa dulo ng dalampasigan. Umalis ito, iniwan si Lito na mag-isa. Habang pauwi, mabigat ang kanyang mga hakbang. Sa bawat hakbang, tila may dalawang tinig na naglalaban sa kanyang isipan. Ang isa'y nagsasabing ito na ang pagkakataon upang makatulong sa pamilya, at ang isa na may nagbababala na maaaring magdulot ito ng kapahamakan. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Aling Marta na naghahanda ng hapunan. Anak, kumusta ang araw mo? Tanong nito. Ayos lang po, sagot ni Lito, pilit na itinatago ang kanyang iniisip. Ngunit napansin ni Aling Marta ang kanyang pananahimik. May problema ba? Tanong niya. Umiling si Lito. Wala po. Ngunit sa kanyang mga mata, halata ang pag-aalinlangan. Kinagabihan, habang sila'y kumakain, dumating si Mang Isko. Pagod na pagod siya, ngunit pilit pa ring ngumiti. May kaunti tayong naipon, sabi niya. Pero matagal pa bago natin maayos ang bangka. Natahimik si Lito. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang alok ni Ramil. Isang gabi lang, malaking kita. Ngunit kapalit nito ay isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Maya-maya, lumabas siya ng bahay at naupo sa dalampasigan. Tahimik ang gabi at ang alon ay banayad lamang. Bakit parang ang hirap? Bulong niya sa sarili. Hindi nagtagal, may lumapit sa kanya. Anong iniisip mo, anak? Napalingon siya. Si Mang Isko pala. Wala po, sagot ni Lito. Ngunit hindi na niya maitago ang kanyang nararamdaman. Umupo si Mang Isko sa tabi niya. Alam mo, sabi nito, may mga pagkakataon sa buhay na may darating na madaling daan, pero hindi lahat ng madali ay tama. Napatingin si Lito sa kanyang ama. Paano po kung iyon lang ang paraan? Tanong niya. Umiling si Mang Isko. Laging may ibang paraan.
Maaaring mas mahirap, mas matagal, pero iyon ang tama. Natahimik si Lito. Hindi niya sinabi ang tungkol kay Ramil, ngunit tila nabasa ng kanyang ama ang kanyang iniisip. Ang mahalaga, dagdag ni Mang Isko, hindi natin isusugal ang pagkatao natin para lang sa pera. Sa mga salitang iyon, tila unti-unting luminaw ang isip ni Lito. Kinabukasan ng gabi, dumating ang oras na sinabi ni Ramil. Tahimik na tumayo si Lito sa harap ng kanilang bahay. Tumingin siya sa dalampasigan kung saan naghihintay ang tukso ng mabilis na kita. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang kanyang pamilya, ang kanyang ina na patuloy na nagsisikap, ang kanyang ama na hindi sumusuko, at ang kanyang mga kapatid na umaasa sa kanya. Huminga siya ng malalim, at saka siya tumalikod. Pinili niyang manatili. Sa gabing iyon, maaaring hindi siya kumita ng malaki, ngunit may isang bagay siyang napanatili. Ang kanyang dangal. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang laban. Dahil habang pinipili nilang gawin ang tama, mas lalo pang susubukin ang kanilang katatagan sa mga darating na araw. Dumaan ang mga araw na tila pare-pareho ang takbo, puno ng pagod, kakulangan, at tahimik na pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang determinasyon ng pamilyang Ramirez na makabangon. Si Mang Isko ay patuloy na nagtatrabaho bilang tauhan, habang si Lito naman ay mas naging masigasig sa pagtulong sa bahay. Ang desisyong hindi sumama kay Ramil ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas ng loob. Bagaman mahirap ang kanilang sitwasyon, alam niyang pinili niya ang tama. Isang madaling araw, nagising si Lito nang wala pa ang kanyang ama. Nalaman niyang maaga itong umalis upang sumama sa pangingisda. Dahil walang magawa sa bahay, nagpasya siyang maglakad patungo sa dalampasigan. Tahimik ang paligid. Ang alon ay banayad, at ang langit ay unti-unting nagliliwanag. Habang naglalakad siya sa gilid ng dagat, may napansin siyang kakaiba. Isang bagay na kumikislap sa mababaw na bahagi ng tubig. Lumapit siya at maingat na pinulot iyon. Isang maliit na bagay na tila bato, ngunit kumikislap na parang pilak sa sikat ng araw. Anong klaseng bato ito? Bulong niya. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Hindi ito katulad ng karaniwang bato sa dalampasigan. May kakaibang kinang ito na tila buhay. Ilang sandali pa, may narinig siyang tinig. Ibabalik mo ba yan? Napalingon si Lito, ngunit wala siyang nakitang tao. Lumingon siya sa kaliwa at kanan, ngunit tanging ang dagat at hangin lamang ang naroon. Ano yon? Pulong niya. Muli niyang tiningnan ang bagay sa kanyang kamay. Ibabalik mo ba yan? Muling tanong ng tinig, mas malinaw na ngayon. Napaatras si Lito. Sino yan? Mula sa tubig, unti-unting lumitaw ang isang kakaibang anyo, tila isang babae, ngunit ang kanyang katawan ay kumikislap na parang tubig at liwanag. Ang kanyang buhok ay tila umaalon kasabay ng dagat. Napatulala si Lito. Ako ang nagmamay-ari niyan, sabi ng nilalang, at hindi iyon para sa mga tao.
Hindi makapagsalita si Lito. Sa buong buhay niya, nakarinig na siya ng mga kwento tungkol sa mga nilalang sa dagat, ngunit hindi niya inakalang makakakita siya ng isa. "Pasensya na po," sa wakas ay nasabi niya. "Hindi ko po alam." Tiningnan siya ng nilalang. Hindi lahat ng napupulot ay dapat kunin. Agad na iniabot ni Lito ang kumikislap na bagay. "Ibabalik ko po." Sandaling tumahimik ang nilalang, saka dahan-dahang kinuha ang bagay mula sa kanyang kamay. "Hindi ka na tulad sa iba," sabi nito. "Kadalasan, pinipili ng tao ang sarili nilang kapakinabangan." Napayuko si Lito. "Kailangan po kasi namin, pero hindi ko po kayang kunin ang hindi sa amin." Tila napangiti ang nilalang. "Dahil sa katapatan mo," sabi nito, "bibigyan kita ng isang pagkakataon." Napatingin si Lito. "Hindi ko kayo bibigyan ng yaman," patuloy ng nilalang. "Ngunit bibigyan kita ng gabay." "Gabay po?" tanong ni Lito. "Kapag ikaw ay nangisda," sabi nito, "pakinggan mo ang dagat. May mga oras at lugar na mas masagana. Sundin mo iyon." Napatango si Lito, bagaman hindi niya lubos maintindihan. "Pero tandaan mo," dagdag ng nilalang, "ang biyaya ay may kapalit. Kung gagamitin mo ito sa masama, mawawala rin ito." Pagkatapos noon, unti-unting naglaho ang nilalang sa tubig. Naiwan si Lito, hawak ang sarili niyang dibdib, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Maya-maya, tumakbo siya pauwi. Pagdating niya, nadatnan niya si Aling Marta na nag-aayos ng mga gamit. "Nanay," tawag niya. "Ano yon?" sagot nito. "May nakita po ako sa dagat." Biglang tumigil si Lito. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang lahat. "Ano iyon?" tanong ni Aling Marta. Umiling si Lito. "Wala po, may napulot lang ako pero ibinalik ko rin." Tinitigan siya ni Aling Marta, ngunit hindi na ito nagtanong pa. Lumipas ang araw. Kinagabihan, umuwi si Mang Isko. "Ama," sabi ni Lito, "pwede po ba akong sumama bukas sa pangingisda?" Nagulat si Mang Isko. "Handa ka na ba?" "Opo," sagot ni Lito. May kakaibang kumpiyansa. Kinabukasan, muli silang pumalaot. Habang nasa dagat, naalala ni Lito ang sinabi ng nilalang, "Pakinggan ang dagat." Tahimik siyang nagmasid. Pinakiramdaman niya ang alon, ang hangin, at ang galaw ng tubig. "Ama," sabi niya, "dito po tayo maghagis ng lambat." Napatingin si Mang Isko. "Sigurado ka?" "Opo." Bagaman nag-aalinlangan, sinunod ni Mang Isko ang kanyang anak. Ilang sandali pa, nang hilahin nila ang lambat, na puno ito ng isda. Napatigil si Mang Isko. "Hindi pa ako nakakahuli ng ganito karami sa lugar na ito," sabi niya. Ngumiti si Lito, ngunit nanatiling tahimik. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, umuwi silang may masaganang huli. Natuwa si Aling Marta at ang mga bata. "Ang dami nito," sabi ni Nena. "May maibebenta pa tayo," dagdag ni Aling Marta. Tahimik lamang si Lito,
ngunit sa kanyang puso ay may halong tuwa at pag-aalala. Alam niyang may kakaibang nangyayari, at alam din niyang ang biyayang ito ay hindi basta-basta. Habang pinagmamasdan niya ang dagat kinagabihan, naisip niya ang mga salita ng nilalang. Ang biyaya ay may kapalit, at hindi niya alam kung kailan niya haharapin ang kapalit na iyon. Mula nang mangyari ang kakaibang karanasan ni Lito sa dagat, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ng pamilyang Ramirez. Sa bawat paglayag nila ni Mang Isko, tila mas nagiging masagana ang kanilang huli. Hindi na sila umuwi ng halos walang dala. Sa halip, may sapat na silang isda upang maibenta at may matira pa para sa kanilang hapag. Sa bawat araw na lumilipas, napapansin ni Mang Isko ang pagbabago. Parang gumaan ang trabaho natin, sabi niya isang umaga habang inaayos ang lambat. Tahimik lamang si Lito. Sa kanyang isip, malinaw kung saan nagmumula ang kanilang swerte, ngunit pinili niyang itago ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya palubos na nauunawaan ang biyayang natanggap niya. Dahil sa masaganang huli, nakapag-ipon sila kahit papaano. Nakabili si Mang Isko ng ilang bagong tabla at unti-unti nilang nasimulan ang maayos na pagkukumpuni ng kanilang bangka. Sa bahay, mas madalas nang makitang nakangiti si Aling Marta. Ang simpleng hapag ay napalitan ng mas maayos na pagkain. Hindi na kailangang magtipid sa bawat subo. Unti-unti na tayong nakakabangon, sabi niya habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng pag-unlad, may kakaibang pakiramdam na hindi mawala-wala kay Lito. Isang hapon, muli siyang nagtungo sa dalampasigan. Tahimik siyang nakaupo, pinagmamasdan ang dagat. Alam kong nandyan ka, bulong niya. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang nilalang mula sa tubig. Ginamit mo ang gabay, sabi nito. Tumango si Lito. Opo, salamat po. Tinitigan siya ng nilalang. Masaya ka ba? Saglit na nag-isip si Lito. Opo, pero may takot din po. Bakit? Tanong nito. Dahil sabi ninyo, may kapalit ang biyaya, sagot niya. Tahimik na ngumiti ang nilalang. Tama ka, lahat ng bagay ay may kapalit, ngunit hindi lahat ng kapalit ay masama. Napatingin si Lito. Ang tunay na kapalit, patuloy nito, ay kung paano mo ginagamit ang biyaya. Kung para ito sa kabutihan, ito ay lalago. Ngunit kung para sa sarili lamang, ito ay mawawala. Natahimik si Lito. Unti-unting lumalim ang kanyang pag-unawa. Hindi mo kailangang matakot, dagdag ng nilalang. Ngunit kailangan mong maging matapat sa iyong sarili at sa dagat. Pagkatapos noon, muli itong naglaho. Naiwan si Lito. Mas malinaw na ang isip. Sa mga sumunod na araw, lalo pang gumanda ang kanilang kalagayan. Natapos nila ang pagkukumpuni ng bangka at muli na silang nakapaglayag ng mag-isa. Isang umaga, habang sila'y papalaot, napansin ni Mang Isko ang pagbabago sa kanyang anak. Parang may kakaiba sa'yo, Lito, sabi niya. Nagulat si Lito. Ano po iyon? Mas kampante ka, sagot ni Mang Isko.
Parang alam mo na kung saan tayo pupunta. Ngumiti si Lito, ngunit hindi pa rin niya sinabi ang buong katotohanan. Ama, sabi niya, pakinggan lang po natin ang dagat. Tumango si Mang Isko, bagaman hindi niya lubos maintindihan. Sa araw na iyon, muli silang nakahuli ng marami. Ngunit habang tumatagal, napapansin na rin ng ibang mangingisda ang kanilang tagumpay. Bakit parang lagi silang may huli, bulong ng ilan? May sikreto siguro, sabi ng iba. Isa na rito si Ramil, na muling lumapit kay Lito isang araw. Ang galing mo na ngayon na, sabi nito. Anong sikreto mo? Umiling si Lito. Wala, swerte lang. Ngunit hindi kumbinsido si Ramil. Hindi yan basta swerte, sabi niya. May ginagawa ka. Hindi na sumagot si Lito. Unti-unting kumalat ang usap-usapan sa baryo. Ang dating tahimik na pamilya ay napapansin na ngayon. At kasabay ng kanilang pag-angat, unti-unti ring dumarating ang inggit ng iba. Isang gabi, habang sila'y natutulog, may mga yabag na marahang lumapit sa kanilang bahay. Tahimik, maingat, at may dalang masamang balak. Ngunit walang kamalay-malay ang pamilya Ramirez na ang biyayang kanilang tinatamasa ay magsisimula ng subukin, hindi ng dagat, kundi ng kapwa-tao. Hindi alam ng pamilyang Ramirez na sa likod ng kanilang unti-unting pag-angat ay may mga matang lihim na nagmamasid sa kanila. Sa bawat pag-uwi nila na may masaganang huli, lalong lumalalim ang bulong-bulungan sa baryo. Hindi na normal yan, sabi ng ilan. May tinatago sila, dagdag ng iba. At sa gitna ng mga bulong na iyon ay si Ramil, tahimik ngunit mapanuri. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng pamilya, dahan-dahang lumapit ang ilang anino sa kanilang bakuran. Maingat ang kanilang mga hakbang, halos hindi marinig sa buhangin. Sa gilid ng kanilang bahay, may kamay na sumilip sa bintana. Sinusuri ang loob. Nagbibilang. Naghahanap ng maaaring pakinabangan. Ngunit wala silang nakita kundi ang simpleng pamumuhay ng pamilya. Lumang kasangkapan, simpleng higaan, at kakaunting gamit. Wala naman palang yaman, bulong ng isa. Kung ganon, saan galing ang swerte nila? Sagot ng isa pa. Tahimik silang umatras. Ngunit ang kanilang pagdududa ay hindi nawala. Lalo lamang itong lumalim. Kinabukasan, tila normal ang lahat. Muling pumalaot sina Mang Isko at Lito, dala ang kanilang bangka na ngayon ay maayos na. Habang nasa dagat, muling pinakinggan ni Lito ang galaw ng alon. Sa kanyang pakiramdam, may kakaibang pagbabago. Ama, sabi niya, parang may iba ngayon. Napatingin si Mang Isko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko po maipaliwanag, pero parang hindi payapa ang dagat, sagot ni Lito. Tumingin si Mang Isko sa paligid. Sa unang tingin ay tila normal ang lahat, ngunit bilang isang batikang mangingisda, ramdam niya rin ang kakaibang tensyon sa hangin. Mag-iingat tayo, sabi niya. Sa kabila nito,
nagpatuloy sila. Ngunit sa araw na iyon, kakaunti lamang ang kanilang nahuli. Hindi ito tulad ng mga nakaraang araw. Ama, mahinang sabi ni Lito. Ganyan talaga, sagot ni Mang Isko. Hindi araw-araw ay masagana. Ngunit sa puso ni Lito, alam niyang may mali. Pagbalik nila sa baryo, napansin nila ang kakaibang tingin ng ilang tao. Hindi na tulad ng dati na puno ng pakikipagkapwa. Ngayon ay may halong pagdududa at inggit. Habang inaayos nila ang kanilang mga huli, lumapit si Ramil. Anong nangyari? Tanong nito, tila may ngiti. Parang kaunti lang ang huli ninyo ngayon. Hindi sumagot si Lito. Siguro naubos na ang swerte, dagdag ni Ramil. Napatingin si Mang Isko sa kanya. Bahagi ng buhay yan, mahinahon niyang sagot. Ngunit si Ramil ay hindi pa rin umaalis. Tinitigan niya si Lito. Hindi ka ba natatakot? Tanong niya. Sa ano? Sagot ni Lito. Na mawala ang kung anong meron ka, sagot ni Ramil. Sandaling natahimik si Lito. Kung ano man ang meron ako, sabi niya, hindi iyon ninakaw. Ngumiti si Ramil, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Tingnan natin, sabi niya bago umalis. Kinagabihan, muling nagpunta si Lito sa dalampasigan. Lumabas ka, bulong niya sa dagat. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang mahiwagang nilalang. May problema, sabi nito bago pa man magsalita si Lito. Opo, sagot ni Lito. Parang may nagbago. Hindi lang ang dagat ang nagbago, sagot ng nilalang, pati ang mga tao sa paligid mo. Napayuko si Lito. Ang inggit, patuloy nito, ay mas mapanganib kaysa sa unos. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Lito. Manatili kang matatag, sagot ng nilalang. Huwag mong gamitin ang biyaya para ipagyabang o lamangin ang iba. Tumango si Lito. Pero mag-ingat ka, dagdag nito. Dahil may mga taong handang gumawa ng mali para makuha ang hindi kanila. Pagkatapos noon, muli itong naglaho. Kinabukasan, nagising ang pamilya sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ang kanilang bangka, ang kanilang pinaghirapan at inipong pag-asa ay muling nasira. Ngunit hindi ito dahil sa bagyo. May bakas ng sinadyang pananira. Napaupo si Mang Isko sa buhangin, hindi makapaniwala. Sino ang gagawa nito? Bulong ni Aling Marta. Tahimik si Lito, ngunit sa kanyang isip ay malinaw ang isang pangalan. Ramil. Ngunit wala silang ebidensya. At higit sa lahat, wala silang lakas upang makipagtalo. Sa harap ng bagong pagsubok, muling nasubok ang kanilang katatagan. Ang kanilang pag-angat ay tila muling hinihila pababa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kalikasan ng kalaban, kundi ang kadiliman sa puso ng tao. Ang pagkasira ng kanilang bangka ay tila muling bumagsak sa puso ng pamilyang Ramirez. Hindi ito tulad na dati na dulot ng bagyo, mas mabigat ito dahil alam nilang may taong sadyang gumawa nito. Tahimik ang umagang iyon,
Walang nagsasalita habang tinitingnan nila ang bangkang muli na namang napinsala. Ano na ang gagawin natin? Mahinang tanong ni Nena. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa sirang bahagi ng bangka. Tila pilit na inuunawa kung saan siya magsisimula. Kaya pa itong ayusin, sabi niya sa wakas, ngunit wala ang dating sigla sa kanyang boses. Pero paano po? Tanong ni Lito. Wala na po tayong ipon. Natahimik ang lahat. Sa sandaling iyon, ramdam ni Lito ang bigat ng sitwasyon. Hindi na sapat ang sipag lamang. Parang sa bawat hakbang nila paakyat, may humihila pababa. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ama, sabi niya, gagawan natin ng paraan. Napatingin si Mang Isko sa kanyang anak. Sa kabila ng murang edad nito, naroon ang kakaibang tibay. Lumipas ang maghapon na abala sila sa pansamantalang pag-aayos ng bangka. Gumamit sila ng mga lumang kahoy, pako, at kahit anong maaaring makatulong. Samantala, si Aling Marta ay nagpunta sa baryo upang mangutang ng kaunting pera o pagkain. Ngunit hindi lahat ay handang tumulong. Pasensya na, sabi ng isang kapitbahay. Kapos din kami. Sa susunod na lang, sabi ng iba. Unti-unting naramdaman ni Aling Marta ang lamig ng pakikitungo ng ilan. Ang dating maayos na pakikisama ay napalitan ng pag-iwas. Pag-uwi niya, dala niya ang kaunting bigas. Hindi sapat, ngunit kahit paano, ay may hapunan sila. Kinagabihan, tahimik silang kumakain. Ayoko na pong makita kayong nahihirapan, biglang sabi ni Lito. Nagulat ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Isko. Huminga ng malalim si Lito. Kung kailangan po, gagawa ako ng paraan para kumita, kahit magtrabaho po ako sa ibang lugar. Umiling si Aling Marta. Hindi ka pa handa sa ganon, anak. Pero kailangan po natin, sagot ni Lito. Tahimik si Mang Isko. Alam niyang tama ang anak, kailangan nila ng mas malaking tulong. Ngunit bilang ama, ayaw niyang ilayo ang anak sa kanilang piling. Hindi solusyon ang paglayo, sabi niya. Magkakasama tayo at magkakasama nating haharapin ito. Natahimik si Lito, ngunit hindi nawala ang kanyang determinasyon. Kinagabihan, muli siyang nagpunta sa dalampasigan. Tahimik ang dagat, ngunit sa kanyang puso ay magulo ang kanyang isipan. Hindi ko na alam ang gagawin, bulong niya. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang mahiwagang nilalang. Sinubok ka na, sabi nito. Opo, sagot ni Lito. At parang hindi na namin kaya. Tinitigan siya ng nilalang. Kaya ninyo, ngunit hindi sa paraang inaasahan mo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang lakas ng pamilya mo ay hindi nasa bangka. Sagot nito, nasa pagkakaisa ninyo. Napayuko si Lito. Ngunit hindi sapat iyon, sabi niya. Kailangan din namin ng kabuhayan. May isa pang paraan, sabi ng nilalang, ngunit hindi ito madali. Napatingin si Lito. Kailangan mong matutunan ang tunay na pakikinig sa dagat,
pagpapatuloy nito. Hindi lang sa huli, kundi sa balanse nito. Paano po? May isang lugar sa laot, sabi ng nilalang, na hindi pinupuntahan ng karamihan. Doon, masagana ang dagat, ngunit mapanganib. Naramdaman ni Lito ang kaba. Kung handa ka, dagdag ng nilalang, dalhin mo ang iyong ama roon. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng masagana ay ligtas. Pagkatapos noon, muli itong naglaho. Naiwan si Lito, puno ng pag-aalinlangan. Kinabukasan, kinausap niya si Mang Isko. "Ama," sabi niya, "may alam po akong lugar. Baka po doon tayo makabawi." Napatingin si Mang Isko. "Sigurado ka ba?" "Opo," sagot ni Lito, bagaman may halong kaba. Matagal na nag-isip si Mang Isko. Sa huli, tumango siya. "Susubukan natin," sabi niya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, may bagong pag-asa silang hinawakan. Isang pag-asang may kasamang panganib. Habang papalubog ang araw, inihanda nila ang kanilang bangka para sa susunod na paglalayag. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Ngunit handa silang harapin ito, magkasama. Sapagkat sa kabila ng lahat, nananatili ang kanilang paniniwala. Hanggat buo ang pamilya, may pag-asa pa. Madilim pa lamang ang kalangitan nang ihanda ni Mang Isko at Lito ang kanilang bangka. Tahimik ang paligid at ang ihip ng hangin ay tila nagdadadala ng kakaibang pakiramdam. Parang may babala na hindi maipaliwanag. Sa kanilang bahay, nag-aalala si Aling Marta habang pinagmamasdan silang mag-ama. "Sigurado ba kayo sa pupuntahan ninyo?" tanong niya. "Oo," sagot ni Mang Isko, bagaman hindi ganap ang kanyang katiyakan. "Kailangan nating subukan." Lumapit si Lito sa kanyang ina. "Mag-iingat po kami." Tumango si Aling Marta, ngunit hindi nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Habang unti-unting sumisikat ang araw, pumalaot ang mag-ama. Mas malayo ang kanilang tinahak kaysa sa nakasanayan. Ang dating pamilyar na dagat ay napalitan ng mas malalim at mas tahimik na bahagi. "Ama," sabi ni Lito, "dito na po yon." Napatingin si Mang Isko sa paligid. Walang ibang bangka. Walang ibang mangingisda. "Kakaiba ang lugar na ito," sabi niya. Tahimik si Lito. Pinakiramdaman niya ang dagat tulad ng itinuro ng mahiwagang nilalang. May kakaibang galaw ang tubig, hindi magulo, ngunit may lalim na tila may tinatagong lihim. Dahan-dahan nilang inihagis ang lambat. Sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan nilang hilahin ang lambat. Unti-unting bumigat ito. "Ama," sabi ni Lito. Naramdaman din ni Mang Isko ang bigat. "Marami ito," sabi niya. Ngunit habang patuloy nilang hinihila, may kakaibang pakiramdam na sumabay sa bigat. Parang may ibang puwersa na humihila rin pababa. "Hindi ito normal," sabi ni Mang Isko. Biglang kumilos ang tubig sa kanilang paligid. Hindi ito alon na dala ng hangin. Tila may gumagalaw sa ilalim. "Ama,"
Sigaw ni Lito. Isang malakas na pag-ikot ng tubig ang bumuo sa kanilang tabi na halos nagpayanig sa kanilang bangka. Bitawan mo ang lambat, utos ni Mang Isko. Ngunit huli na. Ang lambat ay tila may nakasabit na hindi lamang isda. Biglang humila ito ng malakas, dahilan upang halos mawalan ng balanse ang bangka. Sa isang iglap, napunit ang bahagi ng lambat at ang bigat ay biglang nawala. Tahimik. Muling naging payapa ang dagat, parang walang nangyari. Napahinga ng malalim si Mang Isko. Ayos ka lang ba? Opo, sagot ni Lito, nanginginig pa. Dahan-dahan nilang hinila ang natitirang lambat. Sa kabila ng nangyari, puno pa rin ito ng isda, mas marami kaysa sa inaasahan nila. Ngunit walang saya sa kanilang mga mukha. Ano yon? Tanong ni Mang Isko. Hindi sumagot si Lito. Sa kanyang isip, naalala niya ang babala. Hindi lahat ng masagana ay ligtas. Ama, sabi niya, umuwi na po tayo. Tumango si Mang Isko. Habang pauwi sila, tahimik ang dalawa. Pareho nilang naramdaman ang panganib na kanilang hinarap. Pagdating sa dalampasigan, agad silang sinalubong ng pamilya. Ang dami, sabi ni Nena nang makita ang kanilang huli. Ngunit napansin ni Aling Marta ang kanilang mga mukha. Anong nangyari? Tanong niya. Umupo si Mang Isko. May kakaiba sa lugar na pinuntahan namin. Tahimik si Lito. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Muli siyang nagtungo sa dalampasigan. Bakit po ganon? Tanong niya sa hangin. Hindi nagtagal, lumitaw ang mahiwagang nilalang. Narating mo ang lugar, sabi nito. Opo, sagot ni Lito. Pero muntik na po kaming mapahamak. Dahil hindi pa kayo handa, sagot ng nilalang. Napayuko si Lito. Akala ko po makakatulong iyon sa amin. Nakatulong, sabi nito. Ngunit hindi lahat ng tulong ay dapat laging kunin. Napatingin si Lito. Ang dagat ay nagbibigay, patuloy nito, ngunit marunong din itong kumuha. Natahimik si Lito. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong niya. Pumili ka, sagot ng nilalang, kaligtasan o kasaganaan. Malalim ang naging katahimikan. Sa unang pagkakataon, kinailangan ni Lito na magdesisyon, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Kinabukasan, habang nakatayo siya sa harap ng dagat, malinaw na sa kanyang isip ang sagot. Handa na siyang pumili. Ngunit ang kanyang desisyon ay magdadala ng pagbabagong hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati sa kanilang kapalaran. Sumikat ang araw na tila mas maliwanag kaysa karaniwan, ngunit sa puso ni Lito ay may mabigat na desisyon na kailangang panindigan. Sa harap ng dagat, malinaw na sa kanya ang sagot sa tanong na ibinigay ng mahiwagang nilalang. Kaligtasan o kasaganaan. Hindi niya kailangang mag-isip ng matagal. Pinili niya ang kaligtasan. Pagbalik niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang pamilya na naghahanda para sa panibagong araw.
Si Mang Isko ay nag-aayos ng lambat, habang si Aling Marta ay nagluluto ng kanilang agahan. "Ama," sabi ni Lito, "hindi na po tayo babalik sa lugar na iyon." Napatingin si Mang Isko sa kanya. "Bakit?" Huminga ng malalim si Lito. "Hindi po ligtas. Kahit gaano karami ang huli, hindi po sulit kung ilalagay natin sa panganib ang buhay natin." Matagal na tinitigan ni Mang Isko ang kanyang anak. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay na hindi lamang tapang, kundi karunungan. "Kung iyon ang desisyon mo," sabi niya, "sinusuportahan kita." Napangiti si Lito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang naging bahagi ng mga desisyon ng kanilang pamilya. Mula noon, bumalik sila sa kanilang dating paraan ng pangingisda. Hindi na kasing dami ang kanilang nahuhuli, ngunit sapat upang mabuhay sila sa araw-araw. Unti-unti, natutunan nilang tanggapin ang kanilang kalagayan, hindi bilang isang hadlang, kundi bilang bahagi ng kanilang buhay. Isang hapon, habang inaayos ni Mang Isko ang bangka, lumapit si Lito. "Ama," sabi niya, "pasensya na po kung hindi na tayo kumikita ng tulad ng dati." Ngumiti si Mang Isko. "Hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng kita, anak. Ang mahalaga, buo tayo." Sa mga salitang iyon, lalong luminaw kay Lito ang kahulugan ng tunay na yaman. Hindi ito nasusukat sa dami ng pera o huli. Ito ay nasusukat sa pagmamahalan, sa pagtutulungan, at sa katatagan ng pamilya. Samantala, unti-unti ring nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Nang mapansin ng mga tao na hindi na ganoon kasagana ang huli ng pamilya Ramirez, humupa ang inggit at bulong-bulungan. Ngunit may ilan na patuloy pa ring nagmamasid, kabilang na si Ramil. Isang araw, lumapit siya kay Lito. "Hindi ka na pala kasing swerte ngayon," sabi nito. Tahimik na tumingin si Lito sa kanya. "Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa swerte," sagot niya. Ngumiti si Ramil, ngunit wala na ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata. "Sayang," sabi nito, "pwede sana tayong yumaman." Umiling si Lito. "Mas pipiliin kong manatiling tama kaysa yumaman sa maling paraan." Hindi na sumagot si Ramil. Sa pagkakataong iyon, tila may nagbago rin sa kanya. Marahil ay naunawaan niya o marahil ay napagtanto niyang hindi niya kayang makuha ang paninindigan ni Lito. Lumipas ang mga buwan. Ang pamilyang Ramirez ay patuloy na namuhay ng simple, ngunit payapa. Naayos nila ang kanilang bangka sa tulong ng kanilang sariling pagsisikap. Unti-unti, nakabangon sila, hindi sa pamamagitan ng mabilis na yaman, kundi sa pamamagitan ng tiyaga at pagkakaisa. Isang gabi, muling pumunta si Lito sa dalampasigan. Tahimik ang dagat at ang buwan ay malinaw na sumasalamin sa tubig. "Salamat po," bulong niya. Hindi nagtagal, lumitaw ang mahiwagang nilalang. "Pinili mo," sabi nito. "Opo," sagot ni Lito, "at hindi ko po pinagsisisihan." Ngumiti ang nilalang. "Natutunan mo ang pinakamahalagang aral."
Ano po iyon? Tanong ni Lito. Na ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa dagat, sagot nito, kundi sa puso ng taong marunong makontento at magmahal. Napangiti si Lito. Hindi ko man kayo binigyan ng kayamanan, dagdag ng nilalang, binigyan ko kayo ng pagkakataon na matutunan ang halaga ng buhay. Tumango si Lito. Maraming salamat po. Unti-unting naglaho ang nilalang kasabay ng banayad na alon ng dagat. Naiwan si Lito, ngunit sa kanyang puso ay may kapayapaan. Pagbalik niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang pamilya na masayang nag-uusap. Ang simpleng tahanan ay puno ng init at pagmamahalan. At sa sandaling iyon, lubos niyang naunawaan. Hindi nila kailangan ng malaking bangka. Hindi nila kailangan ng kayamanang galing sa hiwaga. Dahil nasa kanila na ang pinakamahalagang bagay. Isang pamilyang buo, matatag, at nagmamahalan. At iyon ang yaman na hindi kailanman mawawala. Wakas.